Ito yung mga yung mga kinukuwentang mga sweldo, no? Pag gagawa tayo ng software ng HR, so ito 'yan, no? Ito 'yun, yung pag-compute ng statutory wage rate. So, ibig sabihin, statutory, ito yung nire-require ng batas na dapat sweldo ng common worker o common yung regular na empleyado. From Monday to Friday, 26 days yon. So, pag may Saturday to Sunday, pag may Saturday kasi minsan half day lang yun eh. So, from Monday to Friday, 261 days. Pag may Saturday ka, 313 days. So, mapapansin nyo, kung sumusweldo ka ng 35,000, ang daily rate mo lang is 134. At kung 313 days naman yung tinatrabaho mo, 111. So, ibig sabihin, lumalabas, based dun sa formula, yung daily rate mo, pagka mas maraming araw kang pinapasok, hindi overtime yun hindi overtime mo, regular mo lang. So, mas mababa yung daily rate mo. At napapansin nyo, kung may rest day ka, kung gagamitin mo to, kung may rest day pay ka, ang madadagdag lang sa sweldo mo is 174. Kung yung regular na Monday to Friday, at kung may Saturday ka naman, 145.36. So, ang baba. Buti na lang nalaman ko tong mga formula na to kasi ito yung hindi ini-explain ng HR. Ito yung nakalagay lang dun sa Wage Rationalization Act. Napag-aaralan natin yung mga important provision ng Wage Rationalization Act, pati yung IRR nun. So, ito'y primer lang. Well, yun lang ang sinasabi ko. Dahil dati akong HR staff, dati ako nagko-compute ng oras, so ito yung mga bagay na hindi na-orient sa akin kasi hindi naman ako nagko-compute ng pasweldo. So maganda na pag-aaralan ko to. Primer to sa Wage Rationalization Act na video. Buti na lang talaga na-research ko to sa Google at ito yung mga nilalabas ng Google Ito mga formula na to. So ibig sabihin, pag pinapasok ka ng linggo, halimbawa first 8 hours mo, halimbawa, pumasok ka ng linggo, siguro 100 plus lang madadagdag sa sahod mo. So, yun lang po.